Hello, magandang araw! Welcome sa bago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magmumultiply tayo ng fraction at whole number. Okay, example number 1, 2/9 times 12. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo yung isa pang paraan ng pag-multiply ng fraction at whole number. Maliban sa mga naunang video ko, ito mas madali. Sa pag-multiply ng fraction at whole number, ang gagawin lamang natin ay itong numerator at ang whole number i-multiply natin. 2 times 12 equals 24. Okay, 24. At kukopyahin lamang natin yung denominator ng fraction. Itong fraction, ang denominator ay 9. 9. Kukopyahin natin. So, yung answer ay 24 ninths. 24 over 9. Yung answer ay improper fraction. Improper fraction, mataas yung numerator sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. Paano? I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. Okay, 24 divided by 9 equals 2. 2 times 9 equals 18. Then, subtract. Okay, subtract natin. Magiging 14. Magiging 1 na lang ito dito. Okay, 14 minus 8 equals 6. Okay, yung quotient ay 2 at may remainder na 6. Ngayon, isulat natin yung answer. Okay, paano natin isulat yung answer? Yung quotient ang whole number. Ang remainder, itong remainder ang numerator ng fraction at ang divisor ang denominator. Ayan. Yung answer ay 2 and 6/9. Pero, tingnan ninyo yung fraction. 6/9. Ang numerator ay 6, ang denominator ay 9. Pwede pa natin itong ma-reduce sa lowest term. Kasi yung 6 at saka 9, pwedeng ma-divide ng 3. So, i-divide natin sa 3 yung numerator at denominator. Divided by 3, divided by 3. Yan ang GCF ng 6 at 9. Okay. Yung whole number na 2, kopyahin lamang natin. Hindi yan pwedeng i-divide. Okay. So, ngayon, itong numerator, i-divide natin. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. Yung answer ay eto, 2 and 2/3. Number 2, 16 times 5/6. Okay, dito naman, titingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation. Dito kanina, direkta. Nag-multiply tayo ng numerators at ginopya yung denominator. Pwedeng ganyan yung paraan. Then, dito naman, pwede ring gamitan ng cancellation. Paano? Okay, titingnan lamang ninyo yung whole number at yung denominator. Yung whole number at denominator naman yung titingnan ninyo kung gusto ninyong gumamit ng cancellation. Yung 16 at saka 6, meron bang number na pwedeng makadivide sa 16 at saka sa 6? Meron. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 16 at 6? Pwede silang ma-divide ng 2. Yan ang GCF ng 16 at 6. So, pwede natin siyang i-divide sa 2. I-divide natin sa 2. Okay. 16 divided by 2 equals 8. Okay. So, 8 na lang yung whole number dito. Okay. I-divide din natin ito. 6 divided by 2 equals 3. Okay. Cancel. Pagkatapos nating mag-cancel, napababa na natin yung number, magmumultiply na tayo. I-multiply lamang natin yung whole number at numerator. 8
times 5 equals 40. Then, kopyahin na natin yung denominator na 3. Yung answer ay 40 thirds or 40 over 3. Improper fraction ito. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan pa natin itong isimplify by dividing the numerator by the denominator. So, i-divide natin yung 40, i-divide sa 3. Okay. So, yung answer ay 4 divided by 3, 1. 3, subtract 1, bring down. 10 divided by 3 equals 3. 3 times 3 equals 9. Subtract 1. Okay, ngayon isulat natin yung answer. Tandaan, sa pagsulat ng answer, yung quotient ang magiging whole number. 13. Then, yung remainder ang numerator ng fraction. At yung divisor, ito ang denominator. Okay, so yung answer ay 13 and 1/3.